Okay, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome to the program Sports Corner PH interviews. Dito po sa Sports Corner PH, who is now on 50,000 followers. Mark, salamat po sa inyong suporta sa Sports Corner PH and for the past years at truly we are grateful and memorable itong mga pag-abot itong 50,000 followers mark sa ngayon. And with that, we will have our powerlifters na nag-uwi ng mga medalya, ginto, sa ginanap ng Asian Equipped Powerlifting Championship and University Powerlifting Cup dyan po sa Hong Kong last week. At inimbitahan po sila para to share their experiences with regards sa competition. So kasama po natin ngayon ang ating mga gold medalists. Unahin natin si Ken Austria from Tarlac State University. Ken, bate! Again, thank you, Mr. Gab Ferreras of Sports Corner PH for inviting us for this interview. So, good evening. Pati na rin sa ating mga tagapakinig. Right? Thank you so much, Ken. And another gold medalist from University of the Philippines, Diliman. Lapit lang sa amin, si Robert Abdao. Robert, bate! Hello po, good evening. Thank you Sports Corner PH and thank you na rin sa kapatid ko na si Ken sa pag-invite sa akin. Okay, so una sa lahat, congratulations for a job well done, a successful campaign sa Asian Cup Equip and University dyan po sa Hong Kong. Kamusta na po kayo na yon? Siguro napagod kayo dahil of course maraming mga hirap na pinagdaanan pero napalitan ito ng mga medalya na iuwi, bilipbit ninyo pag uwi. Ken, kumusta na yon? Ayun, so grabe. Sobrang worth it nung pagod nung competition namin, no? Halos 1 week kaming nandun sa Hong Kong to compete, right? So ayun, ngayon medyo pahinga muna bago ulit mag-training, bago sumabak ulit. Okay, Robert, kamusta ka muna? Maaga na tapos yung competition ko, no? Like Tuesday pa lang, tapos na yung sa akin. Pero the whole week, tumutulong sa Philippine team. So it was a great experience. Daming natutunan. Parang nakakamiss din yung being with the team. Pati yung experience sa Hong Kong as my first international competition sa powerlifting. So ngayon, taking the time to thank the people lang na tumulong, sa mga nag-congratulate and yun, starting to get back sa training pa lang ngayon. Okay, marami tayong kwento ng mga powerlifters na nagpagsapalaran dito sa strength sport na ito. Tag-umpisa dahil either kailangan magpa-character change, change of attitude, yung iba nag-uumpisa ng kanilang fitness journey kasi nung una mga matataba sila pero kailangan magpayat talaga at mag-gain yung strength nila. O di kaya to outcome yung mental issues. Pero para sa inyo, paano kayo nag-umpisa dito sa sport ng powerlifting? Si Robert muna, pag sasagutin natin. Paano ka nag-umpisa? Right. So, before the pandemic, I had a different sport. Actually, part ako ng U20 team ng Ultimate Frisbee. Sa ano? Ito rin. Nag-compete ba kayo internationally before sa Ultimate? Nag-compete ako internationally, pero dito ginanap din sa Philippines. It was Asia Oceania na junior. So, yung mga junior teams ng Australia, Japan, pumunta sila rito. But that was pre-pandemic and I had my fair share of struggles din sa Ultimate. So nung nag-pandemic, parang wala na akong ibang sport and even before the pandemic nakikita ko na yung mga Filipino powerlifters and na-interest na ako mag-try sa powerlifting kasi nakikita ko yung numbers nila. Sabi ko parang kaya ko rin to i-try. So nung nag-pandemic, there was no other sport. It was the perfect time for me to yung naipong kong pera sa scholarship ko, ininvest ko sa gym, sa bahay, home gym lang. Tapos yun, unti-unti, learning on my own sa YouTube, tapos got a coach. It was really helpful for me nung pandemic kasi overwhelmed sa nangyayari sa mundo, pati sa sarili kong academics.
as I was a college student noon, I think I was second year, third year nung nagsimula yung pandemic. So powerlifting was like one of the things that kept me rooted, kept me on a good schedule sa day to day. And like fast forward ilang years, 3 years into powerlifting, ayun, glad to say, naging okay naman yung journey. So, sa pandemic talaga, nag-umpisa talaga ang lahat. Siyempre, dahil alam natin, pag pandemic, lahat tayo nasa bahay. And of course, kailangan mag-invest din natin sa mga equipment na pang gym at home. Pero natutuwa naman ako in 3 years, mas lalo ka pang ginagalaan o i-improve pa ang inyong skills niyo dito sa sport na ito. What about si Ken? Kailan ka nag-umpisa sa powerlifting? Sa pandemic din or Ayun. pre-pandemic? Actually, I started during the pandemic, no? So very very interesting yung the way kung paano ako napunta sa powerlifting. Pero a little background muna. Before, my sport was not powerlifting. So I was a basketball player sa varsity team ng high school namin, and tsaka chess, no? Nag-chess ako. So ang layo ng contrast siya. So before yun, nung pandemic, actually, I had a very bad depression, no? Siguro, ano siya, uh, a very crippling depression kasi hindi ako lumalabas nun sa kwarto. Like for, ano yun, span of months, no? So, ayun, before ako mag-powerlift, I was actually doing, yung parang bodybuilding, yung nag-gym lang, no? So, yun. Actually, a friend of mine, parang niyaya lang ako na, uy, try this sport, no? Try powerlifting. So, ayun, sinubukan ko and I fell in love with the sport, no? Ito yung during the times na medyo down ako, yan. Uh, I was battling with depression. So, this sport, yung powerlifting, has become an outlet, no? So, kaya malaki din yung pasasalamat ko sa sport na to kasi uh, malaki yung natulong sa akin, no? Lalo na mentally, no? And ayun, yun lang naman. Okay. And of course, di nagtagal, sumali kayo sa mga local competitions to gain experience, to showcase yung mga skills, yung mga natutunan ninyo sa pagbubuhat, mga nalalaman niyo sa pagbubuhat either sa liman ng mga squat, bench press, sa deadlift. And of course, marami kayong mga nakilala na kapwa rin powerlifters na veterano, iba, mga papasibol pa lang. And are you confident na abang patagal ng patagal kayo sa sport na ito? Kasi parehas naman kayo nag-umpisa during the pandemic. Mas lalo pa kayo na-improve ang mga skill sets ninyo sa tulong na rin ng mga coaches and of course, those who supported on your journey. Si Ken. Yes, ayun. So, actually this recent meet, parang this is our first time to join an international competition. So, ang mga kasama namin sila Coach Joyce Reboton, yan, very experienced, very kumbaga veteran na sila sa sport. So, And of course, grabe. national Yeah. record holder din si Joyce. Yes, ayun. So, grabe. Mga nakasama namin talagang veterans na compared sa amin. So, ayun, ang dami naming natutunan sa kanila. Uh, about sa sport yun, dami naming uh, nakitang bagong perspective sa sport na to. Yun. Okay, si Robert naman, lalo na sa experience mo, no, nakasalamuhan mo yun at naka-team up ninyo yung iba pa mga national powerlifters natin doon sa Hong Kong. So sa akin parang yung perspective ko nga not just as an athlete pero also as a coach myself, sobrang solid nung experience handling sa Philippine team. Kasi makikita mo yung best handlers in the game, si na Coach Willard, si Esme, like they're very experienced with international competitions na hindi lang, like you really want to aim for medals for each lift, you wanna take what you need, not what you want. Kailangan yung athlete, hindi mo parang
hindi mo i-feed yung ego ng athlete kung hindi naman yun yung kailangan para ma-secure yung medal. Tapos mga quick changes din, and kunwari sa mga attempt calls, kailangan sakto yung timing, hindi malilate, hindi rin makaka-respond din dun sa mga attempts ng other teams like Team India, Team Iraq, Team Japan na solid din ng experience, pero proud to say na as Filipinos during that ano yun, Asian University Cup and Asian Equipped Powerlifting, sobrang solid ng sobrang solid ng Filipino athletes. Sobrang solid din ng Filipino coaches. Like we were there early, we had the best equipment sa warm-up room. We like we did all that we could. Even with the little support that we had, we really like made a great performance out of it. Okay, sadali lang, Robert, bago tayo mag-diretso sa ibang tanong. First time mo rin ba sa international? Ito, sa Hong Kong? Yes, yes. First time rin. But hindi lang Pilipinas ang represent nyo dito sa event, but also, you're also carrying the banner of your respective universities. And nabanggit natin, si Robert ay taga-UP Diliman, si Ken ay taga-Tarlac State University. Pero currently, you're still studying kayo or gagraduate pa lang, and very supported ba yung mga kapwa niya estudyante? Dahil, of course, mayroon tayong estudyante na lumalaban internationally. Si Robert po, una. Yeah, I'm actually a BS Applied Physics student and I'm graduating lang. Fortunately, natapos ko na yung subjects ko, tapos ko na rin yung thesis ko. So, hihintay ko na lang talaga yung graduation. Very supportive naman yung mga classmates, batchmates, even yung thesis advisor ko, actually very supportive siya. Although from the admin, from the system itself, yung paghingi ng support, hindi siya talaga madali. Lalo for UP, it's a very big school. Hindi lang ako yung athlete. And powerlifting, hindi pa siya ganun kasikat na sport. So, you don't really get the support that you think, na you hope sana mabigay, no? Kasi sa tingin natin, deserve naman ng athletes yun. Kasi mga atletang Pinoy, excellent naman talaga. Hindi naman biro yung pagte-training. And si Ken, I think, mas marami pa siyang share sa pag-usap niya sa president ng university nila, yung support and also yung struggles, ganun. Sige. Maybe Ken Okay. can share more. Okay, Ayun, naiintindihan ko yun kasi alam mo naman siguro, Robert, wala talaga sa mga sports na under ng UP itong powerlifting. Kahit sa UAP, wala rin dun sa powerlifting. Pero I get that point. Ken, ikaw na. Ayun. Actually, I'm still studying. So I am taking PSBA major in marketing. Currently in third year, no, sa Tarlac State University. So, ang sentiment ko, yes, very supportive ang aking mga kaklase, mga schoolmates, no? Talagang todo support sila, no? And I express my gratitude sa kanila, no? Dahil naniniwala sila, no? At ito. Actually, very good question yung about sa support na binibigay ng kanya-kanya naming university. So, in my case, sa TSU, yung president namin is very supportive siya, no? Talagang, actually, before ng laban, I actually visited their office, no? Kami, courtesy call. So, ngayon, he expressed his support na sabi nga niya sa akin, yung tumatak sa sa isip ko na dapat yung mga financial struggles mo, dapat hindi mo na iniisip yan kasi nagta-training ka na, no? You are preparing mentally, physically, and dapat itong iniisip mo financially is hindi na dapat dumagdag, no? Ayun, pero ah wala naman akong inaano na office, pero yung sports office namin medyo tight sa budget sa powerlifting.
But I don't blame them naman, no? Ang sinasabi nila is because powerlifting is not a sport sa SCUA. So, yun nga, hindi siya mainstream sport na hindi to usually kino-compete sa mga kunwari, palarong pambansa, Philippine National Games, SCUA, Claraa, walang powerlifting. So parang yun nga yung ano nila, laging sinasabi na hindi namin ma-fully support ang powerlifting dahil nga hindi siya included sa program ng university, ganun. Pero again, my sentiment is dapat hindi lang sila mag-focus sa mga limited sport, no? Dapat they need to try to look at other sport na mayroong malaking potential yung mga athletes na halimbawa ito, powerlifting, no? Ang daming talents, no, na kayang pumalag internationally. So dapat ayun yung tinitignan din nila. So ayun, yun lang. Thank you. Okay. For preparation wise, paano yung naging training program prior to the Equip and University? Kasabay ng, of course, yung iba pa mga kakailanganin, of course, sa visa and everything, and of course, yung iba sa school works and everything, to make sure na ready kayo para dito sa paglipad ninyo papuntang Hong Kong. At anong challenges nyo physically and mentally dito sa training ninyo na naramdaman ninyo all throughout the preparation mode? Ken? Yun, good question, no? For training, I am actually self-coach. So ngayon, wala akong coach na nagko-coach sa akin personally. So I coach myself, no? Yung mga trainings, I write my own programs. Kunwari kung paano ako magte-train for the duration of the week, no? Uh, s- Ako yung gumagawa ng uh, program, no? And preparation-wise, siguro I'm gonna take this time to thank Equinox for assisting us sa pag-ayos ng mga kailangan namin, no, para makalipad. So, halimbawa yung mga accommodation, yan, they helped us. And again, other requirements, ganyan. Yan. RD. Okay. Yung Equinox pala, shoutout pala kay Ma'am Austria. Alam mo ulit pangalan niya ni Ma'am Austria yata? Nag-guess, nakausap ko before eh. Si Esme. Ay, Miss Esme. Esme. Mm, Esme Alegre pala. Alegre. Akala ko si Austria pala. Ay, di, ikaw na paliwanag tungkol sa preparations. Yung physical na preparation, I think it was the easiest part kasi kapag may national meet dito sa Pilipinas or local meet, Luzon or ayun nga, national meet, same naman yung paghahanda in terms of training. So, me and my coach, yung coach ko, si Filipo, na ako rin naman ang nag-hire at nagbabayad, wala namang ibang nag-sponsor. Uh, Parang predictable naman yung training. It's just the usual kind of training for powerlifting, for a powerlifting meet. Yung naging challenge, syempre kasi it's the first time na we have to fly out of the country para, yun nga, para mag-compete. So, yung mga registration fees, yung unang requirements pa lang yung pag-submit ng passport, yung merong parang certification na kailangan yung para maging recognized ka dun sa system ng Asian powerlifting. Parang ang dami mong tests na kailangan i-take na uh, informing you about doping, about fair play, about yung mga prohibited substances. Ayun, yun yung pinakaunang kinailangan naming submit na requirement. Pero actually, even before that, yung nationals ng powerlifting, it served as, kami ni Ken at least for Ken and I, it served as yung parang naging tryout namin to be uh, a candidate para dun sa competition. Kasi kung hindi maganda yung performance mo locally or dun sa national meet,
hindi ka naman maseselect, hindi ka ipapadala ng Philippines. So may certain standard pa rin. And then, after that, syempre, ang laki na nung tulong ng Equinox Athlete Management. So, shout out kay Ate Esme Cruz na sobrang laki ng tulong sa amin sa pag-arrange ng flight, sa yung pagsistayan namin na hotel, even yung pag-remind sa amin kung ano yung mga kailangan dalhin for the competition, na ano yung mga pagkain na kailangan namin, ganun. So, we were it was such a big help, and eventually um yung inaasahan namin na funding, I think maganda yung chances na makukuha namin yung financial help for the ano. Although we had to front the expenses sa flight and sa hotel, everything, pero mukhang may reimbursement, may good chance. Okay, so assessment time natin. Yung assess yung naging performance dito. 4 golds, 4 silver si Ken dun sa 105 sa equip sa university. Abang 4 golds naman si Robert sa university. 74 kilograms. So despite yung competition ng mga kanibal nyo, di kaya isa ka lang sa category. Kasi may ilang mga categories na isa lang ang pambato. Matik, Pinay ang nakakuha ng ginto si Aliman classes. Nakikita po ba na magandang tinatakbo ng mga buhat ninyo dito sa competition na yon? And what's your thoughts nga pala dito sa inyong first time? Nag-represent kayo ng bansa natin dito sa Asian level na competition. Robert. Right. So sa akin, actually, hindi ko pala na-mention kanina, but um 2 weeks before my competition, which is like around the most important week of my training, nagkasakit ako ng malala na hindi ako nakakakain for like 5 days halos. So I lost a lot of weight, I lost strength. Nakapag-training pa rin ako, pero minsan kinakailangan kong putulin, or um, yung mga weights na dati nabubuhat ko, nafe-feel ko siya. So coming into the competition, parang pray lang ako ng pray na, Lord, ikaw na bahala. I surrender this to you. I just want to be faithful sa binigay mo sa akin and do my best dito sa competition. So coming in, yung main, at least dun sa predictions, top 1 ako sa predictions, pero yung top 2, kita ko, very young lifter from Japan, from Okayama University. And so alam natin na kapag young lifter, mabilis mag-progress yan. Ang bilis ng rate of progression. So kung ano man yung nilagay niyang predicted numbers doon, for sure, mahihigitan niya yung mga yon. And yun na nga mismo yung nangyari pagdating ng competition. Sa squat namin, parang neck and neck lang siya. Lalo dun sa first attempt. Pagdating ng second attempt, nakuha niya yung lift, pero in-overturn ng jury, so na no lift. And from there, nagkaroon ako ng 15 kilo lead, nagkaroon ako ng 20 kilo lead. Tapos by bench, medyo narattle na siguro siya. Tinry niyang humabol, pero narattle siya. So parang nasisil na natin yung lead coming into bench, pero pagdating ng deadlift, hindi pa rin siya sumuko eh. Halos magkapantay pa rin yung attempts namin. Actually, yung final attempts namin magkaiba lang by 0.5. 0.5 kilos lang yung difference. But somehow, thankfully, by God's grace, nakuha pa rin natin yung final attempt na 256.5, and nakuha natin yung new Asian University deadlift record. Okay. So, yes. Yun. Si Ken naman. Ayun. So, sa akin, again, before ng laban, 2 weeks, again, 2 weeks, parang kay RD, 2 weeks before ng laban, yung mga weight na dati ko nabubuhat is nafe-fail ko. So, kasi parang naghalo-halo na yung fatigue eh. Parang fatigue ako physically, and then fatigue din ako mentally dahil grabe, sabay-sabay yung training schedules, like minsan yung training namin, ito alam ni RD to, umaabot ng 5 hours yan. And I think that's like 4 times a week, no? So
weeks leading to my competition, hindi masyadong great, no? Pero yun, sa first na laban ko, kasi dalawa yung competition ko. So the first one is the Asian University Cup. So again, dun sa nominations, ako yung top 1. Pero ang lead ko sa top 2 sa Iraqi lifter, 30 kilos. So medyo, ano yun, medyo delikado. Hindi siya ganun kalayo. So ayun, during my first competition, sa squat, nag-lead na ako ng malaki. And same sa bench. Pero dun sa deadlift, parang na-fatigue na ako, naubos na ako. Kaya dun sa first attempt ko sa deadlift, parang binabaan na para safe, no? Kasi yun yung iniiwasan na mag-attempt tayo ng risky weight. Ayun, so sa totals naman, ako yung nag-gold, so I'll take that as a win. Kahit hindi maganda yung deadlift performance ko. Kasi way below talaga eh. Yung nabuhat ko nung first competition ko is masigit pa yung nabuhat ko nung nationals. Siguro nga dahil halo-halo yung training ko eh. Kasi dalawa yung pinag pinaghandaan ko, yung Raw, which is yung Asian Equip, Asian University Cup, and then yung Equip. So yung second competition ko, yung Asian Equip Powerlifting. So ayun, assessment, first game ko, I'll take it as a win kasi naka-set naman ako ng Asian University record. Ito pa, no? So, thank God. And, yun, ito. Yung second meet ko, grabe, sobrang, di ko alam kung malupit ba o, kasi, nung unang squat ko pa lang, grabe, dumugo na yung ilong ko. Boom. Daming dugo. Nosebleed. Oo, nag-nosebleed ako. Sabi ko, kahit, kahit natalo man ako sa squat, at least dumugo yung ilong ko, parang, uy, forma naman. So, tinake ko yung first and second squat ko, pero yung third, in-skip ko na kasi ang lala na nung nosebleed ko. And tapos yung second attempt ko, medyo hindi na rin maganda yung move. So, nag-decide kami na skip na lang yung third attempt para i-reserve sa deadlift. No? Kasi, mapafatigue. Pag na-fatigue ka na sa squat, mag-trickle down yun sa deadlift. Parang ma-affect yung buhat mo. And then sa bench, ayun, thank God, doon naka-gold ako. Ang lamang ko sa kalaban is 5 kilos. And then, yun, leading to the deadlift, yung third attempt ko, grabe, do or die. Kung nasa ano ko, nasa Facebook ko, kung mapapanood niyo yung video, grabe. Ayun, talagang inisip ko na lang, may quote na ano eh, naalala ko, na if I can't win, parang give me the courage, no, to take this attempt. Parang ganun siya. So ganun lang yung iniisip ko. Manalo, matalo, 'di ba? Parang sa kantang puso, 'di ba? Matalo kung matalo. Ang puso Basta iyakan, siyempre. Pero, yun, okay. yun. Lastly, pagsabahin ko na ito. Kasi natutuwa tayo na napalalunan ninyo yung mga medalya para of course sa bayan and of course sa mga universities na nirepresentan nyo. So what's next for the both of you? Ano ba mga ina-expect ninyo para sa inyo to further strengthen yung inyong mga lips sa susunod na mga competition sa Sasilian? Ano ba ang susunod na competition na paghahandaan ninyo? At ano mga goals na kailangan i-set in para dito? Ken, Ayun. So, God willing, ang next competition ko, if ever man na makapag-compete ako dun, is sa December. Ito naman ay gaganapin sa Uzbekistan. So, this is for the short term. Pero my future plans, again, for the long term is, of course, to qualify sa the World Games, no? sa So, 2025 yun, yung World Games kasama ang yes, powerlifting. yes. Pero, I'm not planning to qualify for this ano kasi masyadong malapit na. So probably kasi every 4 years ang the World Games, baka sa ano na 2029.
So, kailangan, yun, magpapalakas pa ako. Eh, yun, I'll try my best to, of course, makapag-compete sa highest stage ng powerlifting and to give our country its third gold medal sa World Games. Okay, si Robert naman, ano ba ang mga goals na nakaset at ano yung susunod na competition mo? Right. Ako, as an athlete, medyo taking a break muna. So, focus lang muna sa sarili kong ensayo. Papalakas lang muna ako. Ang goal ko is simply to 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 do my best and to try to be the best in my weight class sa country. Kasi actually hindi pa ako yung best sa weight class sa country ko, sa country natin. Um, Best lang ako currently sa college, pero sa open division hindi pa. And since graduating na ako, kailangan yun na yung pag-focusan ko na division, yung open division. But also as a coach, I'll be coaching sa Luzon Open, and it's in like 2 weeks. I think yeah, in 2 or 3 weeks, less than 3 weeks, I'll be coaching there. So I hope to apply yung mga natutunan ko from the international competition. Also, I hope to coach more mga younger athletes, or kahit hindi naman younger, pero maybe even yung older athletes na less experienced who wanna learn. I just wanna share yung mga experience ko sa sarili kong training, and yung mga natutunan ko sa coach ko, yung mga natutunan ko from my competitions. I wanna share all that sa mga mako-coach ko na athletes. Alright, sulit talaga ang ating panayam sa inyong dalawa. Again, congratulations on this great one dito sa Asian Equipped Powerlifting Championships and Asian University Powerlifting Cup. And we look forward for more victories to come, more medals to come, and of course, more successes sa inyong powerlifting journey. Anything you want to add or di kaya magpasalamat sa lahat ng mga taga-suporta ninyo before we wrap up this interview? Robert! Ayun, I just wanna thank my coach, si Filippo. I wanna thank him for, the guidance. Also wanna thank Equinox Athlete Management, kay Esme Cruz, and also wanna shout out UP Powerlifting and Avanti Powerlifting, pati na rin yung sarili kong coaching brand, Redeem Powerlifting. Shout out to all my athletes. By the way, yung Redeem Powerlifting is also open sa mga interested na matuto mag-powerlifting. Okay, Yes, can you yes. get in touch with us? Yes. Redeem Powerlifting, follow nyo lang po sa Instagram at redeemed.pl, at redeemed.pl. Alright, we'll follow with that, and of course, susundan natin yung ating mga athletes ninyo. And of course, si Ken naman, ay also powerlifting coach din. Yes, I actually do coaching, no? Ito pala, I forgot to add kanina. Other plans ko is, of course, to continue what I've been doing for the past months is to give back to the community. Kasi sa TSU, sa Tarlac State University, we actually do orientation about sa sport namin, no? So, we are teaching powerlifting, and not only powerlifting, kundi general strength training sa mga students, no? And hopefully, sa mga kabataan, no, ma-expand namin outside the university. And of course, again, I want to express gratitude sa mga naniwala sa akin at sumuporta again sa Equinox Athlete Management. And of course, shout out sa mga ka-teammates ko sa Tarlac State University Powerlifting, no. Grabe. I want to express my utmost gratitude sa support na binibigay nyo. Ayun. And sa mga relatives. Yun. Ayun. So, as we end this interview, mag-thumbs up po tayo and smile for our photo. Yun! May abs pa! 1, 2, 3!
Okay, to the both of you, thank you so much. And of course, it's a pleasure to have you on the program. And we look forward na mag-usap tayo ulit pag meron kayo mga ibabahagi yung mga tagumpay pagdating sa powerlifting. Again, Ken and Robert, salamat sa inyong oras and have a great day. Bye-bye po and God bless. Salamat. God bless. Thank you, sir. Thank you po, Good night. Robert. Thank you, thank you. Thank you, everyone.